Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Isang magandang araw sa iyo, kabaryo. Lagi kaming nakatutok ng Lolo Berting ko sa channel nyo dahil nakagiliwan na naming dalawa na makinig parati dahil malinaw mong nasasabi ang lahat ng mga salita. Kaya naman gustong gusto ni Lolo. Ibig ko sanang ikwento ang aming naging karanasan dito sa bayan ng Davao, kung saan kilala rin na maraming taniman ng saging. At isa na nga rin kami doon, kabaryo. Maliban naman doon ay tanyag din ang aking Lolo Berting bilang isang albularyo. Maging ako man ay nag-aaral din kung papaano ang maging isang gaya ng lolo ko. Maliit lang ang aming dampa, tama lang sa aming dalawa. May dalawang silid at ang mga dingding nito ay kawayan na makukunat. Kugon ang bubong ng aming dampa at may maliit na terasa sa likod bahay kung saan tanaw mo ang aming taniman ng sagingan, kabaryo. Ang kwentong ilalahad ko ay nangyari taong 1987 at ako ay nasa edad ng 23 anyos. Ako si Felipe at bilang Pepe sa aming lugar, at ito ay kwento namin ng aking lolo kung paano namin napagtagumpayan ang isang laban na kahit sa panaginip ay hindi ko inakala na mangyayari. "Lo, may kasama ako dito," wika ko sa kanya. "Ano? Abay, hindi kita marinig, apo. Sandalit, haya na ako." Sigaw rin sa akin ni Lolo Berting na may dalang timba dahil kakatapos lang pala niyang magdilig ng aming sagingan. Nakaligtaan ko na araw pala ng aming pagdidilig. May kasama kasi akong dalawang matanda na sa tingin ko ay kaedad lang din ng aking Lolo Berting. Dahil merong itong bitbit na timba ay sinalubong ko na siya at iniwan ko muna saglit ang dalawang matandang lalaki. Kinuha ko yung dala ni Lolo na timba at ako na ang nagdala nito para mapabilis ang lakad niya. Mataas na din ang sikat ng araw at masakit na sa balat. Tanaw namin mula sa malayo ang dalawang matandang lalaki na aking kasama magbuhat sa bayan kanina habang pauwi ako dito. Siguro ay magpapatingin kay Lolo ang dalawa, kaya hinanap pa nila ang lugar namin. Paglapit namin ay tumayo ang dalawa at nakipagkamay pa kay Lolo. Mga kaibigan pala ito ni Lolo Berting na matagal nang hindi niya nakita, kaya naman nilibot niya. Niyaya niya ang dalawang matanda sa may sagingan dahil naghahanap daw sila ng mga aangkatin na saging at tamang-tama naman na malapit na rin pitasin ang mga ito dahil pwede nang pahinugin anumang oras. Kahit pa marami ang may tanim na saging dito sa Davao ay puntahin pa rin ang aming tanim ni Lolo dahil nga isa na rin siguro ang pagiging albularyo naming dalawa. Maghapon din ang nilagi ng mga kaibigan ng lolo ko. Kaya naman nalibang din siya at saglit ko din silang iniwan para magkakwentuhan pa. Pag uwi ko naman ay sakto naman na pauwi na rin ang mga ito. Kaya naman tumango na lang ako para magpakita ng galang sa dalawang matanda. "Ingat po kayo sa pag-uwi," wika ko pa. "Ay si Pepe nga pala, ang nag-iisang kong apo. Mabait at masipag din yan." Natatawa pa ako dahil ipinagmalaki pa ako ni Lolo sa mga kasama niya. Kaya naman tumawa na rin ang dalawang matanda. Ang sabi pa nung una nung isa ay swerte daw ako dahil mabait ang lolo ko. At totoo naman dahil mabuti itong tao para sa lahat. Hindi na ako umalis at hinintay ko na din na makaalis ang mga ito. Matapos iyon ay nagpaalam na sila sa isa't isa.
Naalala ko pala yung kwentuhan kanina sa bahay nila Emong, ang kaibigan ko mula pa noon. Meron daw mga kakaibang tunog ang naririnig nila sa paligid. Gabi-gabi daw yon, kaya lang hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Dahil wala din naman akong ideya hinggil sa ingay na kanilang naririnig. Pero bakit sa bahay namin ay wala? Dahil ba albularyo kami ni Lolo kaya ganon? Napabalik ako sa wisyo ng tapikin ni Lolo ang balikat ko. Nakalis na pala ang mga kaibigan niya. Ang tanong niya sa akin ay ang lalim daw ng iniisip ko at tungkol daw ba saan iyon. Tumingin pa ako sa likod niya at nakauwi na pala kami nang hindi ko namalayan. Nasabi ko tuloy sa aking sarili na ganun pala kalalim ang iniisip ko at hindi ko namalayan na napatulala na ako. Kaya naman sinabi ko ang naikwento sa akin ni Emong. Nag-isip pa si Lolo kung anong klaseng hayop daw ang mga yun, pero wala daw siyang pwedeng maalala na hayop sa kalagitnaan ng gabi. Naglakad palayo sa akin si Lolo at naupo ito sa gawing lamesa. Iniisip pa rin pala nito ang nasabi ko sa tungkol sa kwento ni Emong. Saglit akong lumabas sa bahay namin para kumuha ng tubig sa maliit naming tapayan. Pero parang may nag-udyok sa akin na tumingin sa malayo ng konti. Sa punuan namin ng saging ng mga oras na iyon, inaninag ko pa kabaryo kung ano yun, pero malabo dahil medyo malayo ang kinatatayuan nito. Tinawag ko si Lolo, pero mas lalo itong nagkubli sa mga puno. Kaya naman hindi ko na hinintay na makalabas pa si Lolo Berting at pinuntahan ko na lang ito. Kinakabahan pa ako kabaryo dahil ang tanging dala ko lang ay isang malaking kahoy na aming panggatong. Nang makalapit na ako ay nabulaga pa ako dahil dinamba ko ng isang malaking asong itim. Balak pa nga nitong kagatin ako, pero pikit kong dinakma ang bibig nito para hindi niya ako makagat. Tsaka ako sumigaw ng ubod ng lakas para marinig ako ni Lolo Berting dahil hindi naman pala ito lumabas kanina. Lo, tulungan niyo ako. Dito. Sigaw ko pa noon kabaryo. Sus Mariosep kang bata ka. Pepe, sandali lang po. Sambit nito sa akin. Sumigaw pa ako noon kabaryo habang hawak ko pa rin ang bibig ng asong itim na parabang galit na galit sa akin. Sa takot ko kabaryo ay bigla kong nasuntok ito at tumilapon. Tsaka ito bumangga sa isang puno. Tumama ang katawan nito kaya medyo nahirapan pa itong tumayo. Narinig kong muli ang boses ni Lolo. Kaya naman nilingon ko siya at may hawak na siyang isang mahabang bagay. Palagay ko'y isang panlaban ito sa aso. Malayo pa lang si Lolo ay iwinawasiwas niya na iyon at nang makalapit siya sa akin ay hinagupit niya ang aso. Kaya naman mas lalo itong umalulong na ikinatakot ko noong una. Pero dahil kasama ko na ang Lolo Berting, ay inayos ko na ang aking sarili kabaryo. Dahil mukhang hindi niya bubuhayin ang aso, kahit pa nagtamo ng sugat ito ay matapang at magilas pa rin itong sumugod. Kaya huminga ko ng malalim at lumakad para mas mauna ako kay Lolo at may kubli ko siya sa aking likuran. Lihim namang inabot sa akin ang hawak niyang buntot pagi kaya lumundag ang aso papunta sa direksyon ko at hindi na ako nagdalawang isip pa. Mabilis at malakas kong hinambalos ito kaya naman hindi pa nito nagawa pang makalapit pa
ng gusto dahil nahati bahagya ang katawan nito habang pasugod ito sa amin ni Lolo. Nanlaki pa ang mga mata nito dahil hindi makapaniwala na natapos ko ang kanyang buhay. Lagapak sa lupa ang hati nitong katawan at dilat na mga mata. Hindi ko pa mapaniwalaan na nagawa kong patayin ang malaking aso kaya nilingon ko pa si Lolo Berting. Para naman mas makasigurado ko. Tumango ito sa akin para kumpirmahin kaya lang ako naniwala. Ayos ka lang ba po? Sambit sa akin ni Lolo. Oo Lo, nagawa kong pumatay Lo. Hindi ho ba't masama yun? Tugon ko sa kanya. Ikaw talaga, kung tao ang pinatay mo ay talagang bawal yon. Pero hindi naman yan tao, kundi isang aswang. Sambit dito ni Lolo. Oo nga ho pala Lo. Nasabi ko kay Lolo Kabaryo, sabay kamot sa aking batok. Muli pa naming nilingon ng aso ngunit naglaho na ang katawan nito. Kaya naman nagpatiuna na si Lolo na bumalik na sa bahay at ako ay naiwan pa para suyurin ang paligid. Baka mamaya ay may maiwan o nakamasid sa aming dalawa. Nang makumpirma kong wala na ay umuwi na rin ako Kabaryo. Naabutan ko si Lolo na nag-aayos ng mga ilang dahon at kandila sa papag namin. Tsaka ito gumawa ng pausok na mula sa kamangyan. Alam ko na papausukan niya ang paligid para hindi makalapit ang mga aswang na nasa paligid namin. Kung meron pa nga, tinulungan ko siya sa pagpapausok. Nagdasal din kami sa bawat sulok ng maliit naming dampa. Nang matapos yon ay nagyaya na si Lolo na maghapunan kami para makapagpahinga na rin. Kumain kami ng maayos at nakapagpahinga ng tahimik. Dahil na rin sa mga dasal at kamangyan na pinausok ni Lolo. Kaya naman walang ibig lumapit sa aming dampa. Kinabukasan ay nagpatuloy ako sa aming sagingan Kabaryo. Kita ko ang pinaghirapan namin ni Lolo. Dahil lahat ng puno ay hitik sa bunga. Kaya naman nakakawala ng pagod kung ganito palagi ang bubungad sa'yo. Pero isang sigaw ng lalaki ang aking narinig malayo sa kinaroroonan ko. Si Mang Dado. Isa ito sa mga siga at walang pakikisama na aming kababaryo dito. Ang hilig nito ay parati na lang iasa ang buhay sa paghingi at pagmamalabis. Kaya naman hindi ito kinatutuwaan ng taga rito. Tinig ni Emong ang aking narinig at humahangos itong patungo sa aking kinatatayuan. Pepe, ang Lolo Berting mo, inaabuso ni Dado. Bilisan mo na. Sambit sa akin ni Emong. Ano? Bakit daw? Tanong ko rito. Hinagis ko ang hawak kong timba at tinakbo ko ang kalsada kung saan may hiyawan akong narinig. Si Lolo na pala ang kaaway ni Mang Dado. Diyos ko, wag ang lolo ko. Papatulan ko talaga siya. Nasabi ko na lang Kabaryo sa aking sarili. Nang tumakbo ko ng mabilis, maging si Emong ay nagulat dahil sa bilis ng aking pagtakbo. At tama nga siya dahil hawak ni Mang Dado ang lolo ko sa kwelyo habang nanonood lang ang iba. Biglang nagtangis ang aking mga bagang Kabaryo dahil sa nakita ko. Hindi na ako naabutan ni Emong sa bilis kong tumakbo. Nakita ko ng ilang nakikiosyoso lang kaya tumabi sila at binigyan ako ng daan. Narinig ko pa ang sinabi nito kay Lolo Berting. Maramot ka tanda. Parang isang buwig lang ng saging ayaw mo pa akong bigyan ha. Uwi ka dito ni Dado. Maghanap buhay ka Dado.
Kaya laki ng katawan mo, ayaw mong gamitin. Sambit dito ni Lolo. Aba, mayabang ka pa tanda. Eto sa'yo. Susuntukin na nito ang lolo ko. Nang hawakan ko ang braso niya na ikinasinghap ng lahat ng saksi sa gulong iyon. Maging ito man ay nagulat sa aking ginawa. Pati rin si Lolo Berting. Piniga ko ang braso nito kaya napangiwi ang lalaki na hawak pa rin ang kwelyo ni Lolo. Ramdam ko ang inis dito dahil sa ginawa niya. Hindi ko mapigil kabaryo yung bugso ng damdamin ko dahil alam niyang matanda na ang lolo ko. Pero binabastos pa rin niya ito. Sinuyod ko ang kabuuan ng katawan ni Mang Dado. Bukod sa malaki na ay malakas pa ito. Ngunit ayaw na lang talaga nitong maghanap buhay. Dahil sinanay niya ang kanyang sarili sa panghihingi at pang-aabuso na akala niya ay kaya niyang takutin pero ibahin niya ako. Pag alam kong mali, papatulan ko talaga at alam niya ng lolo ko. Subukan mong idampi ang palad mo sa lolo ko at puputulin ko yan, Mang Dado. Sumusobra ka na sa pagmamalabis mo sa lahat ng naririto. Maiya ka naman sa laki ng katawan mo. Sambit ko sa kanya. Bitiwan mo ang braso ko, bata. Kung hindi, aabutin ka sa akin. Sambit nito sa akin. Binitiwan ko ang braso niya. Gaya nga ng sinabi niya sa akin, maging ang kwelyo ni Lolo. Kaya naman nakalayo ito kay Mang Dado. Hindi pa man natapos ni Mang Dado ang sasabihin, ay agad ko na itong sinuntok na naging dahilan ng pagkawala nito ng malay. Singhapan ang mga naroroon. Ang narinig ko at maging si Lolo ay nagulat din. May bubunutin kasi ito sa kanyang tagiliran. Kaya naman inunahan ko na. Tiningnan ko kung ano yun. At dito ko nakita na isang maliit na patalim. Walang malay si Mang Dado dahil parang napalakas yata yung suntok ko pero sa huli ay natuwa ang ilan dahil nakahanap na raw ng katapat ang matanda. Nagsalita ang lolo ko para sabihin na hindi naman siya madamot at alam ng lahat ng naririto yon sa amin. Alam nilang tumutulong kami kung kailangan at libre sa ilan na hindi kaya ang magbayad. Nilapitan ko si Lolo para kamustahin kung ayos ba ito. Ngumiti lang naman ito sa akin para ipaalam na ayos siya at hindi siya nasaktan. Dito niyaya ko nang umuwi sa bahay para makapagpahinga na at balak ko na sanang magpaalam dito para bumili ng mga dyaryo. Yun kasi ang ginagamit ko para sa aming sagingan na malapit ng pitasin. Kinakailangan din namin ng kalburo para painugin ang ibang matitira sa amin. Kaya nang sa tingin ko ay maayos na si Lolo, ay nagpaalam na ako dito. Alam ko naman na kaya niya ang kanyang sarili at malakas siya pero dahil nga hindi na siya bumabata ay kailangan pa ding alalayan at mag-ingat. Dalawa nga pala kami ni Emong na tutungo sa bayan para maghanap ng dyaryo at kalburo. Narinig ko na ang boses nito. Kaya naman nilabas ko na siya para hindi mapagod pa. Sakto naman na may kasama na siyang isang tricycle kaya mukhang mapapabilis kami ng balik at hindi na mahihirapan na mag-antay pa ng kasabay. Ganun kasi ang patakaran, kabaryo, sa pilahan. Dapat ay 3 kayo bago itakbo para daw sulit ang biyahe nila. Mula sa aming nilalakaran ni Emong ay usap-usapan ng ilan dito sa bayan na may kakaiba raw sa mga bahay nila tuwing sasapit na ang dilim. Bala ko pa sanang alamin kung ano yun pero sa huli ay ninais ko na rin na makabili ng dapat naming kailangan
Pero habang nahinto kami sa isang tindahan nga ng nyog, bigla na lang naimatay ang isang babae na nakatayo malapit sa nagkukudkod. Kaya naman nagulat si Emong maging ang mga bumibili. At nang magkamalay ito ay tila iba na ang hilatya ng muka, mabagsik at masamang tumingin sa paligid. Matapos noon ay bigla itong tumawa ng malakas na nakakuha ng atensyon sa iba pa. Nagwala ito at itinapon ang ibang mga paninda, kaya pinigil ito ng isang lalaki, kabaryo. Pero malakas siya kaya nagulat pa ako ng bahagya. Isang payat lang naman ito kaya nakakapagtaka na malakas ito dahil nabuwal yung lalaki na umaawat sa kamay nito. Kinalabit ako ni Emong dahil sa nakikita niya ng mga oras na yon. Tinitigan ko ng mabuti ang babae at may nakita akong itim na aura sa buong katawan nito kaya nilapitan ko siya pero nadampot nito ang isang matalas na bagay at itinutok sa akin. Kaya naman mabilis na hinila ko ni Emong kaso kalmado lang ako at nakatingin ang lahat ng mga naroroon. "Mag-iingat ka, Pepe. May sayad yata yan," wika pa ni Emong. Ayos lang ako. May kakaiba sa kanya. Kaya malakas ito kahit payat lang. Tugon ko naman dito. Tuloy-tuloy akong lumapit sa babae, kabaryo. Maging ang mga tao roon ay pinipigil akong lumapit dahil baka masugatan ako nito. Wala ni isa ang ibig pumigil dito dahil parang nasisiraan nga ito ng bait. Kaya naman tumayo ko sa harap ng babae at tinitigan ko ito. Bakas sa mga mata nito ang takot at gulat dahil sa aking pagtitig. Yumuko ito pero nanatili pa din na nakatutok ang hawak nitong matalas na bagay. Kinausap ko siya dahil ramdam ko kung ano ang nakabalot sa katauhan niya. Tila ba isang itim na kapangyarihan iyon, kabaryo. Napagdiskitahan siya ng isang itim na mahika na tila ba ginagamit ang kanyang katawan ng isang uri ng kulam. Ang sabi ko dito ay iwan niya ang katawan ng babae. Kung hindi ay puputulan ko siya ng tenga oras na makita ko kung saan ang bahay niya at susunugin ko ito. Nag-angat ito ng tingin at ngumisi ng nakakatakot. Kaya naman napatras ang iba na nakikiosyoso sa nangyayari. Kahit nga si Emong ay nagulat din. At doon nga ito nagsalita ng, "Mahusay ka, albularyo. Tama nga ang sabi nila. Naggaya ka ng iyong lolo. Iiwan ko ang katawan ng babaeng ito dahil ayoko ng gulo mula sa lahi ninyo." Sambit ng babae. "Mabuti naman kung ganon. Iwan mo na ang katawan niya at lisanin mo ang lugar na ito." Nang masabi ko yon ay biglang hinimatay yung babae. Mabuti at nasalayo ng lalaki na nasa likod. Kung hindi ay tatama ang ulo nito sa isang matigas na bakal. Pinaypayan ito ng isang babae na naawa siguro dahil sa payat ng katawan nito. Nang magmulat na ang mga mata, ay inabutan ito agad ng tubig. Nahihilo pa raw at hindi makatayo kaya kumuha ko ng bawang malapit sa pwesto nito at ipinamoy ko para maalis ang hilo kahit papaano. Nagpasalamat naman ito sa akin dahil sinabi ng mga naroroon na ako raw ang naglakas loob para kausapin ang mangkukulam na nambuwisit sa katawan nito. Niyaya ko na si Emong pero hindi ito nagsasalita. Kaya naman nilapitan ko
at nang lingunin ko siya. Malayo ang tanaw nito kaya bahagya ko pa itong binatukan. Aray, bakit ka ba nananakit? Sambit sa akin ni Emong. Bakit kasi tulala ka dyan? Ano bang problema mo? Pagtatanong ko. Iniisip ko yung ginawa mo kanina. Ang galing mo dun, Pepe. Sira ka talaga. Ginaya ko lang yung ginagawa ni Lolo tuwing may magpapagamot sa kanya na kulam. Ganun daw lagi sasabihin. Puputulan ng tenga dahil takot sila sa ganun. Sambit ko. Napahawak sa baba si Emong kabaryo at ilang sandali pa ay nakumpleto na namin ang mga bibilhin. Dyaryo at kalburo para sa aming saging. Agad na kaming sumakay sa inupahan na tricycle para mabilis kaming makauwi. Sariwa at tahimik talaga dito sa lugar ng Davao Kabaryo. Hindi mo iisipin na may mga aswang papala na buhay. Kaya kahit talaga gaano pa kaganda ang paligid, may gagawa ng paraan para masira ito. Mabilis ang naging pagbalik namin sa bahay kasama ko pa rin si Emong na dala ang dyaryo at kalburo. Naabutan naman namin si Lolo Berting na nagluluto ng mga gamot niya at gumagawa ito ng langis na mula sa niyog at yun ang nilalagyan niya ng dasal para mas matalab sa mga sugat, pasa at pilay. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tiningnan ang aming mga dala. Nilapag ni Emong ang balde ng kalburo na kalahati lang ang laman. Bale, kasama sa binayaran ko ang lata. Matapos yon ay niyaya ko muna na kumain ito dahil alam ko na gutom na rin itong si Emong. Tapos na rin si Lolong kumain kaya siya na muna ang nag-ayos ng nakataling mga dyaryo. Hindi ko na binanggit pa kay Lolo ang nangyari sa bayan dahil alam kong magtatanong pa ito kung ano ang naging dahilan. Mahirap na, baka makagalitan ako nito. Tahimik din si Emong at wala din balak sabihin ang nangyari hanggang sa natapos kaming kumaing dalawa. Nakita kong nasa may sagingan itong si Lolo kaya naman nagtungo na rin kami doon ni Emong. Ang sabi nito ay medyo kailangan pa daw ng mga ilang araw para pitasin ang mga saging kaya naman ayos lang din iyon. Nasa may sagingan kaming tatlo nang isang sigaw mula sa aming dampa ang aming narinig. Sigaw ng isang babae na tingin ko ay si Lucy. Pinuntahan ni Emong para tiyakin kung ano yon at bakit. Medyo natuod pa nga siya nang makilala ang babae na dala nila. Walang iba kundi ang babae sa bayan. Kasama nito si Lucy kaya nagtataka ako kung bakit niya ito nakilala. Kaya naman pala ay tiyahin niya daw ito na taga-bayan. Nilapitan namin ito ni Lolo at ang sabi sa akin ay malamang daw ay natipuhan ito ng mangkukulam pero bakit? Natanong naman sa akin ni Lolo kaya sinabi ko na rin na ito ang nakita namin sa bayan at nakausap ko ang mangkukulam pero ang sabi nito ay aalis na daw ngunit bakit ito pa rin siya sa katawan ng babae. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin kay Lolo na wari ay may malaking atraso na nagawa ito sa kanya. Hawak ni Emong ang babae habang umiiyak naman ang kasama pa nilang isang dalagita na tiyak kong anak nito. Tumatawa ito at pilit inaalis ang kamay ni Emong sa braso niya. Tinuturo nito si Lolo at maya-maya pa ay nagsalita ito kaya natahimik kaming lahat. Kanina ang apo mo, ngayon ikaw naman mismo ang aking kaharap, Berting. Wika dito ng babae.
Anong kailangan mo sa katawan ng babaeng ito? Bakit ka nanggugulo? Sagot dito ni Lolo. Gusto ko. Pareho kayo ng apo mo. Pakialamero. Sagot ng babae. Ano ang gusto mo? Wika ni Lolo Berting. Hindi na nagsalita ang mangkukulam. Bigla na lang nagwala ang tiyahin ni Lucy kaya nilagyan ni Lolo ng itim na tanda ang noo ng ginang kabaryo. Kahit pa araw-araw ko nang nakikita ang panggagamot ni Lolo sa iba, ay hindi pa rin maalis sa akin na humanga sa taglay na husay niya. Mas lalo tuloy akong bumilib sa aking lolo dahil sa galing niya. Habang nasa noo ng babae ang kanang daliri ni Lolo, ay umuusal ito ng isang dasal. Kaya naman namimilipit sa sakit ang tiyahin ni Lucy. Umiiyak na ito dahil masakit daw ang ginagawa ni Lolo. Tiningnan ko si Emong at halos tumulo na ang laway nito. Kaya naman binatukan ko kaya naggulat ito sa ginawa ko. Umiling na lang ako at niyaya ko ito sa kusina para ikuha ng tubig na malinis si Lolo at kumuha ng pansinde sa gagawing pausok dito sa tiyahin ni Lucy. Tinitingnan pala kami ni Lucy nang makalabas kami mula sa kusina. Nakita ko naman ang nanginginig na katawan ng tiyahin niya. Kaya naman hinawakan ko ang kamay nito at pinalayo ko doon ang dalaga. Nagsindi na si Lolo ng pausok na nakalagay sa baon ng nyog at inukitan ang ginang habang sumasambit ito ng isang Latin na orasyon. Sumisigaw ito ng sobrang lakas, kaya naman hinawakan ko ng mabuti ito, pero alalay lang para hindi ito masaktan kung bumalik ang wisyo. Ang sakit. Yun ang sabi nito kaya maging si Lucy ay halos mapaiyak na din dahil siguro sa awa at takot dito. Nadinig ko pa ang sabi ni Emong dito na huwag mag-alala at magiging maayos ito. Hanggang sa nawalan ito ng malay kaya lupaypay ang mga kamay at braso ng ginang. Nilapitan ito ni Lucy at ang kasamang dalagita na marahil nga ay anak nito. May dala naman na pamaypay si Emong nang umalis ito saglit sa harapan at pinaypayan ang walang malay na ginang. At ilang sandali pa ay unti-unti itong gumising. Nanibago pa yata sa itsura ng lugar at may pagtataka na tiningnan kami isa-isa. Lumapit ang dalagita at niyakap ito sabay iyak. Nang mahanap nito ang boses ay doon lang namin nakumpirma na maayos na siya. Sinabi ni Lucy at ang anak nito ang nangyari kaya naman todo ang pasasalamat nito. Dahil daw siguro parati siyang galit at kung ano-ano na ang naiisip kaya nakatawag siya ng masamang enerhiya at nilapitan siya nito. Bago naman sila umalis ay inabutan ni Lucy ng isang supot na tinapay ang lolo at isang buslo ng prutas. Hindi na ito natanggihan pa ni Lolo dahil ipinilit ito ng ginang. Binigyan siya ni Lolo ng isang kwintas at ang bilin sa kanya ay huwag aalisin upang hindi na siya mapasok ng mangkukulam. Hinatid namin sila ni Emong mula sa may sakayan ng tricycle. Nadala nila at hinatid na lang ng tanaw habang papalayo sa aming dalawa. Ang galing talaga ni Lolo Berting. Hanga na talaga ako sa husay niyo pareho. Sambit dito ni Emong. Magaling talaga ang lolo. Kaya nga idolo ko yan eh. Sagot ko naman sa kanya. Alam kong kaya mo rin yun, Pepe. Di ba nga napaalis mo kanina yung mangkukulam sa katawan ng babae na tiyahin pala ni Lucy? Muling sambit ni Emong. Dapat mag-ingat ang lahat
dahil hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Tugon ko naman sa kanya. Nang masabi ko yon kay Emong ay nagpaalam na din ito dahil naalala niya na kailangan pa pala niyang dalhin sa bayan ang mga basahan na tinda ng kanyang ina. Kaya hindi na nito nagawa pang magpaalam kay Lolo Berting. Sinabi ko na lang na babalik siya sa araw ng pitas ng aming mga saging para ibalot sa dyaryo at ilublob ng konti sa kalburo. Maghapon na naging abala kami ni Lolo para hawanin ang mga bulok na dahon sa mga puno ng sagingan. Napagkwentuhan naman namin ang babae na pinaglaruan ng isang kilalang mangkukulam sa bayan dito sa amin. Ang sabi ni Lolo Cabarrio ay dati niya raw itong kaibigan na nahimok ng mga masasamang tao na gumagawa ng itim na mahika, kaya naman lumayo ang loob niya dito. Dati niya pala itong kaibigan kaya kung mag-usap sila ay ganun na lang. Kinagabihan ay balak na sana namin ni Lolo na magpahinga, pero isang maliwanag mula sa kalangitan ang biglang bumagsak sa sagingan namin, kaya karamihan sa tanim namin ay nasira. Parang isang bolang bilog ang biglang bumagsak at tila nag-aapoy ito. Nagulat naman at nanlaki ang mga mata ko dahil ano kayang bagay iyon at tila nag-aapoy pa. Mabuti at hindi nasunog ang aming mga tanim, kundi nagkataon ay lugi kami ni Lolo Berting. Lumabas naman ako na may dalang karit para sa proteksyon kung sakaling may magpakitang aswang doon dahil iba na ang panahon ngayon. Lumalabas ang mga aswang kahit hindi mo inaasahan na pagkakataon. Nauna ako kay Lolo at nakita ko na tila ba may umaapoy sa lupa. Balak ko sanang pulutin pero tinawag ako ni Lolo at sinabi niyang wag ko daw kunin. Ibang klaseng bato daw iyon at para daw mula itong sa bulalakaw. Napatigil si Lolo dahil hawak ko na ang isang itim na tila kasing laki ng isang barya ng pera. Nagtaka naman ako sa naging reaksyon niya. Imposible. Nasambit niya kaya napatingin ako dito at umakyat na ako dahil medyo malalim ang naging hukay. Ang sabi ko kay Lolo ay kung anong klaseng bato ito at bakit nasa gitna siya ng apoy. Hindi kinuha ni Lolo ang maliit na bagay sa aking kamay. Bakit daw hindi man lang ako napaso dito? Gayong ang alam niya ay mainit ito galing sa apoy. Ang sabi niya ay isa daw itong mutya. Mutya? Anong mutya, Lo? Pagtatanong ko dito. Ikaw ang napili niya po. Napili ka niya para magtangan yan. Ang mutya ng bulalakaw. Sambit dito ni Lola Berting. Ano hong dala nito, Lo? May kapangyarihan ako? Pagtatakang tanong ko pa sa lolo ko. Umiling naman ang lolo ko at tumingin sa paligid. Tsaka niya ako hinila pabalik sa aming dampa kabaryo. Maging ako ay nalito dahil sa kinilos ni Lolo pero nang makauwi na kami ay sinabi niya ang posibleng kakayahan nito sa kung sino man ang may hawak. Ang sabi ni Lolo ay magkakaroon daw ako ng kakaibang lakas, gabay at proteksyon, iwas disgrasya, tangka, masamang espiritu, sakulam, barang at palipad hangin. Maging sa patalim daw ay hindi ka tatablan kahit pa sa mga demonyo. Kaya naman inilapag ko ito sa lamesa na may kaliitan lang at pinagmasdan. Ang tanong ni Lolo ay bakit daw parang hindi ako interesado dahil dito gayong ako raw ang nakakita at nakahawak agad. Nasagot ko na lang ito ng, Lo, baka dahil dito hindi na tayo tigilan pa ng mga aswang.
Sagot ko sa kanya, kabaryo. Kaya naman ngumiti lang ito ng tipid sa akin at tinapik ako nito sa balikat. Palakad-lakad ako kaya naman pinigil ako ni Lolo dahil nahihilo na daw ito sa ginagawa ko. Iniisip ko kasi na baka hindi ko mapangalagaan ang mutya dahil hindi naman ako ganun kahusay kagaya ng aking lolo. Ang sabi niya ay magiging karapat-dapat din daw ako dahil hindi daw ako pipiliin kung wala akong kakayahan. Itinanim ko yun sa aking isip, kabaryo. Kaya nang niyaya ako ni Lolo na magpahinga, ay pumasok na ako sa aking kwarto. Pero hindi naman ako dinalaw ng antok dahil sa aking nakuhang mutya. Maaga akong nagising gawa ng aking iniisip, kabaryo. Agad kong nilinis ang hukay na binagsakan ng bulalakaw. Sunog ang kalahating tanim namin kaya medyo nakakapanlumo. Ilang mga kapitbahay namin ay tinulungan kami para alisin ang mga nasunog na puno, maging si Emong ay tinulungan din ako dahil ang lolo ko ay abala sa pagkuha ng mga pwede pang mapakinabangan na bunga at ikakalburo niya para makain at mahinog din. Habang naghahawakan kami ng ilang sunog na puno ay napansin ni Emong ang suot kong kwintas. Ginawan kasi ito ni Lolo ng hawakan at naging kwintas. Ang sabi ko ay bigay sa akin ni Lolo. Kaya mukha namang naniwala ito. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng isang tila ingay sa aming likuran. Kaya naman humarap ako, kabaryo. Isang malaking baboy ramoy yon. At iba ang itsura nito sa pangkaraniwan lang na baboy. Kaya naman umatras na si Emong dahil na rin sa takot. Sinabihan ko si Emong na kumalma lang at magiging maayos din ang lahat. Dahil halata na sa katawan nito ang labis na takot niya. Kahit pala umaga ay kaya nilang lumabas kahit may araw pa. Umatras kami ni Emong dahil alam kong natatakot siya pero hindi ko akalain na dalawa pala ang mga ito. Ang isa ay nasa likod namin at ang isa ay nasa harapan. Anong gagawin natin? Mukhang hindi nagbibiro ang mga baboy na yan. Sambit dito ni Emong. Kalma lang, wag mong ipalata na takot ka. Lalo silang magkakaroon ng ideya na sugurin tayo. Sambit ko naman sa kanya. Nagulat ako dahil biglang sumugod ang isa na nasa harapan namin kaya naitulak ko si Emong para pigilin ito. At sa hindi inaasahan ay napigil ko ito habang hawak ko sa dalawang malaking ngipin niya. Hindi nakakilos si Emong dahil sa pangyayari. Ilang minuto siyang natahimik at nang maapuhap ang boses ay sumigaw siya ng ubod ng lakas. Kaya naman narinig ito ni Lolo at sumilip ito sa bintana. Nanlaki pa ang mga mata ni Lolo, kabaryo, dahil sa kanyang nakita. Hawak ko pa rin ang ngipin nito at pigil-pigil ko kaya hindi ito makapalag. Kita ko sa mga mata nito na purong itim lang, kaya naman na siguro kong aswang nga sila. Narinig ko naman ang hiyaw ni Lolo habang bitbit ang buntot pagi at sabay hampas sa katawan ng baboy ramo. Napalayo ito sa akin dahil sa lumatay na mahabang guhit sa likod nito. Inabot na sa akin ni Lolo Berting ang hawak pa niyang karit na mas mahaba kesa sa dala ko. Tumayo naman si Emong at nagtanong kung ano daw ba ang may tutulong niya sa amin. Ang sabi ko naman ay sa likod ko lang siya para maging ligtas ito. Nang marinig namin ang atungal ng baboy ramo ay doon na toon ang aming paningin. Kaya naman tangkang susugod ang isa ay sinabi ko kay Lolo na ipaubaya na ito sa akin at siya na ang bahala
sa isang nalatayan niya ng buntot pagi dahil tiyak kong hindi na muling maghihilom pa. Wala na akong sinayang pa na oras. Dala ko na ang karit at sinugod ko ang isa pang baboy na alam kong aswang din. Sumugod din ito at kahit pa sabihin na baboy ito, ay tila ba bulak ang katawan nito dahil ang taas ng talon niya. Maging ako ay nagulat pero hindi ko yon ipinalata dahil gusto ko ay ang mapaslang ito sa lalong madaling oras. Tumagos ang karit sa tiyan nito kaya naman nagtalsikan ang dugo nito sa aking suot na damit. Maging ang mga braso ko ay natalsikan din, kabaryo. Pero hindi ko alintana iyon. Bagkos ay muli kong kinarit sa leeg na mas lalong nagpalabas ng dugo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakita ko naman si Lolo na pasugod muli sa unang umatake na aswang sa amin at walang habas niya itong hinagupit ng buntot pagi kaya hindi man lang nakuhang umiyak ng naturang baboy ramo. Napapitik pa sa ere si Emong nang matapos namin ni Lolo ang dalawang aswang. Ang husay daw namin sa pakikipaglaban. Sana daw ay makaranas din siya na makapatay ng aswang. Nilapitan ko naman si Lolo para tiyakin kung maayos ito at ngumiti naman ito sa akin kaya alam ko na ayos siya at hindi nasaktan. Kinalabit ko naman si Emong para mawala ang pagkabigla kahit pa bakas sa mukha nito ang kasiyahan dahil natalo namin ang mga aswang na umatake. Sinabihan kami pareho ni Lolo na mag-iingat na dahil tiyak daw na nasa paligid lang sila. Ipinagpatuloy na namin ang paghahawan sa mga puno at si Lolo naman ay pinipili ang ilang bunga na pwede pang mapakinabangan. Sayang naman kasi kung hindi makukuha yung ganong uri ng saging. Medyo nadaplisan lang ang balat pero mahihinog pa kung magkakaroon ng kalburo. Lo, palagay ko ay ayos na yan. Tara na o para makakain na tayo. Malapit na rin ang pananghalian. Sambit ko kay Lolo Berting. Oo nga po, Mang Berting. Gutom na rin ako. Pahabol na wika ni Emong. Ikaw talaga, Emong, oh. Puro ka gutom. Hala, sige. At ayos na siguro ito. Tayo na para makakain na. Sambit ni Lolo Berting. Natatawa na lang ako dahil at home itong si Emong sa amin ni Lolo Berting. Hindi na rin kasi iba ang trato namin sa kanya. Dahil bukod sa mabait ito at mapagkakatiwalaan din. Nakatapos kaming manguha ng ilang bunga at inayos ko ito bago kumain. Tinakpan ko muna ng ilang dayami para naman hindi ito langgamin, kabaryo. Tsaka kami sabay-sabay na kumain. Pero habang nagliligpit kami ng mga pinggan at ang lolo naman ay nakaupo dahil namamay nga ito, ay biglang nagkagulo sa paligid. Ang iba ay tumatakbo pa sa hindi namin malaman na dahilan. Sumilip pa si Emong sa bintana at hindi pa ito nasiyahan. Lumabas pa at hinarang ang isang babae na mukhang takot na takot. Ano pong problema, Manang? Bakit ho ba kayo maangos sa pagtakbo? May mga baboy ramo doon. Kinakagat nilang mga tao. Sambit dito ng Ale. Emong, bakit daw? Tanong ko rito. Maging si Lolo ay nagtaka. Kaya naman lumabas ito pero bago pa iyon ay kinuha muna nito ang isang buntot pagi at nakita ko pa na humawak ang babae sa braso niya. Nakita ko naman na inalalayan ito ni Lolo paupo malapit sa upuan na kahoy sa labas. Hindi ko dinig ang sinabi nito pero tumingin sa akin si Emong
Kaya naman kinuha ko ang isang matalas na bagay na kasing haba ng isang sinturon. May dala rin ako para kay Emong, pero mas mahaba ang dala ko. Naiiyak pa ang babae. Kaya naman nasabi sa akin ni Lolo na malinaw ang dahilan. Kaya naman kabaryo, ang nasabi ko na lang dito, kailan pa sumasalakay? Tanong ko dito kaya sa akin bumaling ang mata ng babae. Ang sabi nito ay halos mag-iisang oras na daw. Ang akala lang daw nila ay mga nakawala sa bahayan ng isang nag-aalaga ng mga baboy. Pero nang mangagat daw ito at tila parang nabaliw ang mga tao, ay kinutuban na daw siya. Ang sabi pa nito ay naiwan daw niya sa pagmamadali ang kanyang anak sa loob ng bahay nila. Kaya naman ito napapaiyak dahil baka daw napasok na ito ng mga baboy na pula ang balat. Kinalma ko ito at sinabi kay Lolo na pupuntahan ko ang sinasabi nitong bahay, kung saan naiwan ito ang sinasabing anak daw niya. Ang sabi ni Emong ay sasama daw siya kaya hinayaan ko na. Niyaya naman ni Lolo ang babae sa aming dampa. Ang iba ay halos madapa na dahil sa pagmamadali. Dito ibinigay ni Lolo sa akin ang buntot pagi dahil kaya na daw niya ang mga susugod dito. Kaya naman nagmadali kami ni Emong para maabutan pa namin ang anak ng babae. Mabilis na takbo ang aming ginagawa. Ang iba ay nakakasalubong namin pero pinipigil lang kami na tumuloy. Nakasalubong ko pa si Lucy at inawat niya rin ako na tumuloy sa lugar. Kahit pa daw isa kong albularyo ay tiyak daw na mahihirapan ako. Pero bigla kong naalala ang mutya ng bulalakaw. Kaya naman mas lalo kong nagkaroon ng lakas ng loob. Ang sabi ko dito ay lumayo na siya hanggang maaari. Umiiling pa ito dahil hindi makapaniwala sa aking balak gawin. Maging si Emong ay parang natuduwag na din kaya nagpasya kong paiwanan na lang siya. Ngunit tinatagan nito ang kanyang loob. Hindi Pepe, sasama ako. Gaya ng nasabi ko kay Mang Berting. Sambit dito ni Emong. Delikado Pepe. Emong, ang dami nila kaya umalis na tayo. Sambit dito ni Lucy. Hindi pwede Lucy. May bata na naiwan daw doon at kailangan ng tulong. Sambit ko naman. Ano? Nasisiraan na ba kayo ng ulo? Kung ganun, dito na din ako. Sambit naman ni Lucy. Wala na itong nagawa kaya tumakbo na ito ng mabilis. Ganon din ang ginawa namin ni Emong. Pagdating namin sa lugar ay tama nga ang babae. Halos lahat dito ay parang mga wala na sa kanilang sarili. Kaya naman kinalabit ako ni Emong para tanungin kung ano ang nangyari sa mga ito. Para silang mga halimaw na tumutulo ang mga laway. Kaya naman nakakatakot lapitan. Ang sabi ko naman kay Emong ay mag-ingat. Hinanap namin ang bahay ng babae na sinabing naiwan daw niya ang anak doon. Tumakbo pa kami sa gawing dulo at doon nga ay nakarinig kaming dalawa ng iyak ng bata. Mga nasa edad 10 iyon kabaryo. Kaya naman pinasok ko ang loob. Pero napahinto rin ako agad nang bumungad sa akin ang isang pulang baboy ramo na nasa harapan na ng batang lalaki. Takot na takot ang bata kaya halos mamula na ang buong mukha nito kakaiyak. Humarap sa akin ang baboy at tumakbo ito nang walang pasubalit. Kaya naman hindi ko nailagan ang mga matutulis nitong kuko. Nasugatan ang braso ko kaya napasigaw itong si Emong. Tangka nitong lalapitan ako pero
sinenyasan ko na ang batang lalaki ang kunin niya. Nakuha naman ito ang ibig kong sabihin. Inuwa niya ito at binuhat kaya medyo kumalma ang bata. Napatingin pa ako sa braso ko at nagulat ako dahil unti-unting naglaho ang sugat ko dito. Naisip ko agad na dahil ito sa mutyang tangan ko. Pinagaling ako nito kaya maging si Emong ay namangha kabaryo. Pagbalik ko sa realidad ay natuon ang atensyon ko sa aswang na nasa aking harapan. Isa ito marahil uri ng harimudon dahil mga wala na sila sa kanilang sarili at ang mga taong naaabutan namin dito. Dahil sa laway nito, kaya nga nasakop ng pagiging aswang. Pero tatapusin ko na ang kaibangan nilang lahat. Ako na ang naunang sumugod. Hindi ko na iningatan kahit ano pa ang tamaan naggamit sa loob ng bahay. Basta't mapuruhan ko ito at mapatay. Tinamaan ko ito sa mukha kaya naglatay at gumuhit ito sa gilid ng mata niya at nahiwa naman ang ilalim ng baba. Napayakap si Emong sa bata at pinaatras ko sila. Ang sabi ko ay sa gilid muna sila para makagalaw ako ng maayos na agad namang sinunod nito. Isang hagupit pa ang aking pinamalas at sapul ito sa tagiliran niya. Umatungal ito na may nakakarinding ingay kaya naman hindi ko na pinatagal pa. Binunot ko ang patalim na nasa aking bewang tsaka ko tinarak sa puso ng pulang baboy ramo. Umagos ang dugo nito sa aking mga paa at nagsambulat sa sahig ng bahay. Nang mapatay ko ito ay nauna akong lumabas ng bahay ng babae. Luminga pa ako kung may mga aswang pa o di kaya naman ay may mga taong nalawayan ito. At hindi nga ako nagkamali kabaryo dahil marami sila. Kaya naman itinago ko muli ang patalim at hinagupit ko din ng buntot pagi ang sino mang makita namin sa daan. Mabilis maglaho ang mga taong naging aswang tuwing tatamaan ko ito ng buntot pagi na may kasamang orasyon. Kaya naman dire-diretso lang kaming tumakbo ni Emong karga niya ang batang lalaki. Halos madami na rin akong napatay kabaryo at matagal na tumatakbo ang iba ay matino pa dahil nakapagtago sila sa ibang aswang. Kaya kasama rin namin silang umalis sa lugar niyon. Dalawa pa ang baboy ramo na aking napatay at kahit pakarga ni Emong ang bata ay lumalaban din ito. Mabilis kami nakabalik sa aming dampa kabaryo. Malayo pa lang kami ay sinalubong na agad ng babae ang bata na karga ni Emong. Umiyak tuloy ang bata, maging ang babae. Nakatingin naman si Lolo Berting sa amin at tumango. Niyaya ko na ang babae, maging ang bata at ang ilang sumama sa amin pabalik dito. Pinatuloy muna namin sila kahit pa maliit lamang ang aming dampa. May maliit naman kaming silungan malapit sa aming taniman ng saging at pansamantala na doon muna na malagi ang iba. Pinalipas muna nila ang magdamag bago nagdesisyon na bumalik sa kani-kanilang mga bahay. Nakakalungkot lang dahil nasawi ang iba kahit pa hindi nila iyon kagustuhan ng dahil lamang sa mga aswang dito sa aming bayan kabaryo. Bumalik na din si Lucy sa bahay nila dahil doon sa tiyahin niya nanunuluyan nung araw ding iyon. Binigyan sila ni Lolo ng iba't ibang uri ng mga pangontra at pinayuhan na magsunog ng goma sa oras ng 6:00 ng gabi. Kaya naman medyo lumuwag ang suliranin ng mga nabulabog na aswang. Alam naman nila na albularyo kami ni Lolo. Kaya panatag daw sila na
tatalab ang kahit anuman na ipayo nito. Natuwa naman ako dahil kilala nila si Lolo. Nang makauwi sila ay naiwan na kaming dalawa. Umuwi na rin itong si Emong para makapagpahinga na dahil alam ko na sobra din ang pagod nito. Kung ako lang ay hindi naman gaanong tinatablan noon dahil sa hawak kong mutya. Medyo ayos na rin ang aming sagingan. Totoo nga na nagdadala din ito ng swerte sa hanap buhay kabaryo. Matapos ang buong araw na maraming nangyari, ay balik na kami ulit ni Lolo sa aming pang-araw-araw na gawain. Hindi ko naman inaalis na mag-ingat dahil alam ko na meron sa paligid naming nakamasid. Ilang araw din ang lumipas at nang pitasin ang aming mga saging kabaryo. Tumulong nga si Emong gaya ng sabi nito. Naroroon din si Lucy dahil kaibigan nito ni Emong pero ako ay madalang na makipag-usap dito. Tumulong din ng iba naming mga kapitbahay dahil medyo malawak rin kung susumahin kabaryo. Marami-rami rin ang napitas ng iba dahil abala ko sa pagkakalburo ng ibang nakukuha nila. Isang buong araw ang naging trabaho namin dito sa may sagingan. Pinakain at inabutan din namin kahit papaano ang mga tumutulong kahit pa ayaw nilang tanggapin ang bayad. Nakakahiya daw dahil kung nagpapagamot naman daw sila ay hindi rin naman daw kinukuha kaya ang iba ay hindi na kinuha ang bayad pa. Inabutan ko na lang ng mga piling ng saging at natuwa rin sila. Salamat po sa inyo. Nakakahiya naman kung hindi nyo kunin ang bayad. Sambit ko sa mga ito. Oo nga, kunin nyo na lang ang bunga ng saging kung ayaw nyo ng pera. Pepe apo, sige, bigyan mo sila. Sambit naman dito ni Lolo Berting. Lumipas pa ang ilang araw nang makaani kami ng saging kabaryo. Doon na din nagsimula ang pagsalakay ng mga aswang kahit pa umaga o katirikan din ang araw. Nasabi ko rin pala kay Lolo ang nakalaban namin ni Emong. Tama nga ako na mga uri iyon ng harimudon. Kaluskos na tila may naaapakan sa likod ng aming dampa. Kaya naman nagtinginan pa kami ni Lolo kung ano yun. Lagi kaming alerto kabaryo. Hawak ko agad ang buntot pagi para kung may aswang ay may panlaban ako at hindi nga ako nagkamali. Isang baboy ramo ulit ang nakita ko at ilang sandali pa ay nagpalit ito ng anyo. Hubad na lalaki ang sunod kong nakita. Mahaba ang buhok nito at kahit paanyong tao ito ay mahaba pa rin ang mga kuko. Nakangisi ito ng kakaiba sa akin. Tsaka ito nagsalita. Totoo pala na pinatay mo ang ibang mga kalahi ko. Matapang ka nga, albularyo. Anong kailangan niyo dito sa aming bayan? At bakit kayo nanggugulo? Wika ko dito. Para magkaroon ng panibagong tirahan. Dahil pagod na kaming palipat-lipat ng lugar. Pero hindi ko akalain na may mga pakialamero pala dito. Sambit ng nilalang. Umalis na kayo dito. Hindi niyo masasakop ang aming bayan. Tugon ni Lolo Berting. Kung ganon, ay mali ang bayan na sasakupin niyo. Dahil hindi kami papayag ng lolo ko na manggugulo kayo dito. Sambit ko sa kanya. Tingnan na lang natin kung ganon. Muling turan ng harimudon. Nagsulputan pa ang ibang mga baboy ramo na may itim na mga mata at tumutulo ang laway ng mga ito. Nagkatinginan pa kami ni Lolo dahil sa naglitawan na mga aswang na iyon.
Isang grupo ito na di ko mabilang kabaryo. Umatras ako kasama ng Lolo Berting dahil parang agrabyado kaming dalawa sa laban. Pero dumiretso lang ng tayo ang lolo ko. Parang hindi ito natatakot para sa aming dalawa. Kaya naman ginaya ko ito. Nakuha ko pang tumawa kaya medyo nainis ang hari mo doon na nakausap namin na ngayon ay bumalik sa isang uri ng baboy ramo. Isa-isang sumugod ang tatlong nauna. Kaya naman hindi ko inayaan na makalapit sila sa kinaroroonan naming dalawa. Hawak ko ang buntot pagi at iwinasiwas ko ito sa paparating na tatlong aswang. Ang lolo ko naman ay hawak ang mahabang buho na may tulis sa dulo. Nakalapit ang isa, kaya naman sinaksak niya ito sa tagiliran na naging dahilan ng pag-igik nito. Nasaktan ang isa, kaya sinundan ko ng hagupit ng buntot pagi. Hati ang katawan ng baboy ramo, kaya naman nakapagpabagsak kami ni lolo ng isa pa. Sabay-sabay sumugod ang apat na magkakaibang direksyon kabaryo. Kaya naman ginilasan ko ang pag-alalay sa lolo ko dahil baka hindi niya makaya kung dalawa agad ang haharapin niya. Sinalubong ko ng isang malakas na suntok ang isang baboy ramo. Kaya naman tumalapon ito sa puno ng mga saging namin. Putol ang 3 puno dahil sumadsad ito kaya napahanga ko tuloy si lolo. Parating pa ang isa at lumukso ito sa ere. Sinundan ko ito ng tingin at sa aking bumagsak. Nasa ibaba ko ito dahil sa bilis ng kilos. Narinig kong tinawag ako ni lolo pero ang sabi ko ay ayos lang ako. Kaya naman ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban. Sinusubukan ako nitong kagatin pero dahil sa mutya ay hindi ako nito nakagat dahil dinakot ko ang bibig nito. Kaya hindi niya maibuka. Alam ko rin ang laway nito. Kaya naman niyakap ko ang leg niya at ibinuhos ko ang buong lakas ko kabaryo bago ko ito tuluyang pinilipit. Naging dahilan nito para sa pagkamatay niya dahil bali ang leeg ng baboy ramo at hindi pa ako nasiyahan doon. Sinaksak ko ang leeg niya para masiguro na wala na itong buhay. Nang mapatay ko ito ay agad akong tumayo kabaryo dahil nagtatakbuhan na ang karamihang patungo sa amin ni lolo. Hinawakan ako ni lolo sa braso para alalayan. Wala na kaming sinayang na pagkakataon at nakipagsabayan na kami kabaryo dahil wala naman ibang haharap sa mga ito kundi kami lang ni lolo. Hindi na ako lumayo pa, sabay kaming lumaban sa mga aswang na iyon. Malaking bagay na merong kaming buntot pagi kabaryo dahil hindi na nakakalapit ang iba dahil palapit pa lang sila ay hinahagupit na sila ni lolo. Kaya naman mabilis din silang naglalaho. Malapit nang kumagat ang dilim at patuloy pa rin sa paglusob ang mga aswang na nasaan yung baboy ramo. Medyo pagod na si lolo kaya halos ako na lang din ang pumapatay sa karamihan sa mga ito. Pasugod na ang huling hari mo doon, kaya ang sabi ko kay lolo ay tumabi na para hindi gaanong mapuwersa ang likod niya. Habang hinahampas kasi ni lolo ang iba ay may kasama itong orasyon. Kaya naman patay agad ang naturang mga aswang na ikinagalit ng pinakapinuno nila. Kaya naman dito kinuha ko na mula kay lolo ang buntot pagi at ipinahawak ko ang isang buho na may tulis sa dulo. Nakabantay siya sa paligid. Mabilis na kumilos ang huling hari mo doon na natira kabaryo. Humarang ako sa kinatatayuan ni Lolo Berting. Baka kasi siya ang punteriyahin nito. Kaya naman nasa likod ko ito at sinusundan ko
ang bawat galaw. Talasan niyo lang ang bilis ng kalaban natin. Oo nga po, huwag kang mag-alala. Handa ako dyan. Ang bilis nito, kabaryo. Kaya naman medyo napahinto ako at nang makahuma ay nasa harapan ko na nga ito. Sinipa ko nito sa mukha. Kaya napahagis ako sa gilid. Medyo napapikit ako dahil sa pagtama ng likod ko sa puno ng saging, kabaryo. Dinig ko naman na tinawag ako ni Lolo. Kaya naman napadilat ako at nakita kong papalapit na ang hari mo dun. Dahil sa alam kong malakas pa siya, ay hindi ako gaanong kinabahan. Humalipaw ang buntot pagi niya at sakto na tinamaan ito sa muka. Kaya naman nagalit ang aswang dahil tinamaan ang isang mata nito. Ako naman ay tumayo at dahan-dahan na lumakad pabalik sa kinaroroonan ni Lolo Berting. Nagwawala pa rin ang baboy Ramon na hari mo doon dahil sa pagkabulag ng isang mata nito. Kaya naman kinuha ko kay Lolo ang buntot pagi at nilapitan ko ito. Tsaka ko ito sinakal. Kaya nagwala ito ng tuluyan. Sobrang lakas niya, kabaryo. Dahil sa taglay nitong laki ay nahihirapan ako kaya ginawa ko ang lahat para mapigil ko siya. Hinigpitan ko ng mas mabuti ang buntot pagi sa leeg nito. Kaya naman napaso siya at tinawag ko si Lolo para saksakin ang aswang na hari mo doon sa dibdib upang tamaan ang puso nito. Ginawa naman agad ni Lolo. Ibinaon niya ang matalas na buho. Kaya tumagos iyon sa dibdib mula sa likod ng baboy Ramo. Binitawan ko na ito nang masiguro ko na wala na itong buhay. Napuno ng dugo ang buong damit ko na suot ko dahil sa dami ng tumalsik sa akin. Tumakbo pa nga si Lolo pabalik sa aming dampa at sa pagbalik nito ay may dala na siyang mga abo at gaas para silaban ang huling aswang na iyon. Nagawa namin itong ubusin ni Lolo sa tulong na rin ng kanyang kaalaman at ng aming paniniwala sa Diyos at pagtutulungan. Natapos namin ang laban, kabaryo. Bigla akong napaupo dahil na din sa pagod. Sa tagal ng aming pakikipaglaban, ngayon ko lang naramdaman ang pananakit ng katawan at labis-labis na pagod. Siguro dahil na rin sa kagustuhan kong matapos ang lahat para magkaroon na ng katahimikan sa bayan namin. Walang kaalam-alam ang iba sa kinaharap namin ni Lolo. Mabuti nang kami na lang ang may alam kaysa ipamalita pa, dahil mas mabuti kung natapos namin iyon nang walang nadamay pa. Panibagong bukas para sa aming lahat na naninirahan dito sa lugar ng Davao, kabaryo. Ang mga saging namin naibenta sa murang halaga. Basta may labas lang namin ang puhunan ay ayos na. Sa mga sumobra ay naipamahagi namin dahil sa dami ng natira. Nakatulong ka na, natuwa pa sila. At yon ang pinakamasarap na makuha sa simpleng pasasalamat. Basta sa lahat ng bagay, mas masarap na tumulong ng walang kapalit. Hanggang dito na lang ang istorya ko, kabaryo. Maraming salamat sa bumubuo ng channel mo.